Boxing update mga tol, Canelo Alvarez official ng pinag-uutos na kailangan niyang depensahan ang titulong IBF. Binigyan si Saul Alvarez ng 28 days to reach an agreement with Cuban boxer. Makakalaban po niya ang number 1 challenger sa IBF na si William Scal. May kartada ito na 22 wins, 9 KOs, walang talo. Edad 31 na nga po ito at isang malakas na Cuban boxer. Kilala ang mga Cuban boxer na malulupit katulad ni Guillermo Rigondeaux. Matagal ko nang nakikita ang pangalan nito sa ranking pero hindi ko akalain na ito pala ang magiging next fight ni Canelo Alvarez. Sabi kasi sa report, official na pinag-uutos ang mandatory. Ibig sabihin, kailangan ito labanan ni Canelo. Kung hindi niya ito lalabanan, pwedeng bawiin ng IBF ang titulo. Ibabakante ito ni Canelo Alvarez at paglalabanan ng number 1 at number 2 challenger. Kaya walang pagpipilian ngayon si Saul Alvarez kundi labanan itong si Scal. Buti pa itong IBF dahil nag-uutos sila ng mandatory defense. Pero itong WBC na hawak ni Canelo, hindi pa nila pinag-uutos ang mandatory laban kay David Benavidez. Kaya maraming fans ang nagsasabi na inaalagaan ng gusto si Canelo. Ayaw i-pressure ng WBC dahil pinapalaki ang laban kontra David Benavidez. So anong maging reaksyon nyo dyan mga tol? Sinasabing mahinang nilalang na naman ang kalaban ni Canelo. Sa ibang banda naman, update natin ang ranking sa Boxrec. Kung titignan natin, number 1 si Terence Bud Crawford, number 2 si Inoue, number 3 si Saul Alvarez, number 4 si Junto Nakatani, number 5 si Arthur Beterbiev, number 6 si Shakur Stevenson, number 7 si Dimitri Bivol, number 8 si Subriel Matias, number 9 si Jaron Ennis, number 10 si Manuel Navarrete. Yan po ang top 10 sa Boxrec sa magkakaibang division. Tingnan naman natin ang ranking sa Super Bantamweight. Number 1 si Naoya Inoue, number 2 si Janrel Casimero, number 3 si Stephen Polton, number 4 si Sam Goodman, number 5 si Luis Neri, number 6 si Marlon Tapales, number 7 si Murodjon Akhmadaliev, number 8 si Alan Picasso Romero, number 9 si Liam Davis, number 10 si Brian Mercado Vasquez. So maraming fans na naman ang nagsasabi na bakit number 2 si Janrel Casimero matagal nang hindi napapalaban. Ganyan talaga sa Boxrec mga tol. Kahit matagal hindi napapalaban, kung ikaw ay mataas naman ang naabot mo tulad ni Casimero, naging 3 division world champion at former champion. Pero ang tanong ngayon ng maraming fans, sa Super Bantamweight kasi ito Hindi pa nakahawak ng titulo si Casimero dito sa Super Bantamweight Division. Namayagpag ang karera ni Canelo sa Bantamweight 118 pounds. Okay mga tol, sa ibang banda naman, Errol Spence Jr. Bakit naman naging number 1 challenger agad ni Sebastian Fundora sa WBC? Paano naging number 1 challenger agad si Errol Spence Jr. samantalang natalo lang ito kay Terence Bud Crawford sa welterweight? Hindi pa nga napapalaban sa super welterweight si Errol Spence, naging number 1 kaagad. Dapat ang ilagay na number 1 dyan si Terence Bud Crawford dahil siya ang undisputed sa welterweight. Kaya may karapatan si Crawford na maging number 1 dyan kung umakyat ng division. Yan yung tinatawag nilang super champion. Pero bakit kaya itong si Errol Spence ang nilagay ng WBC na number 1? Ano na naman kaya ang basehan ng WBC bakit nandyan si Errol Spence? Samantala si Terence Bud Crawford mga tol, hindi mo man lang makita ang ranking niya dyan sa super welterweight. Hindi nga pasok si Terence Crawford sa top 10 ranking ng WBA, WBC, IBF at WBO. Samantala itong si Errol Spence nakakuha agad ng pwesto sa number 1. Matindi ka talaga WBC.